Itong si Senate President Escudero at Senator Amy Marcos ay pinayuhan ng ibang senador magpalamig muna ng ulo at pag-usapan ng issue hinggil naman sa kanilang nagkukontrahan na ideya hinggil dyan sa nakalipas na mga usapin sa naging hearing sa Senado. May ulat si Bombo JC Galvez. Magpalamig muna raw ng ulo at pag-usapan ni Senate President Francis Chis Escudero at Senadora Amy Marcos ang issue kaugnay sa pagpapakontempt kay Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilaw. Ayon kay Senador Alan Peter Cayetano, focus ngayon ang pagtuklas ng Committee on Foreign Relations ukol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya mainam na pag-usapan muna ng dalawa ang kanilang naging girian. Kahapon kasi, pinatawan ng contempt si Lacanilaw dahil sa umano'y hindi pagsasabi ng totoo sa investigasyon kaugnay sa pagkakaaresto kay Duterte. Ngunit agad din pinag-utos ni Escudero ang pagpapalaya sa ambasador. Bagay na ikinadismaya ni Marcos at sinabing insulto sa kanyang komite ang hindi pagpirma ni Escudero sa contempt order. Pinabulakan na nito ni Escudero at sinabing hindi siya tumangging pirmahan ang contempt order laban kay Lacanilaw. Huwag din daw gamitin ni Marcos ang Senado bilang plataforma para sa kanyang political agenda. Git ni Cayetano, hindi ministerial at persado ang Senate President na pumirma kundi kailangan niya munang makita ang dokumento. I'm hoping that magkaroon ng chance na magkausap si Senator Amy at Senator Chis kasi nga mas focus natin yung findings ng committee. Ang akin lang is cooler heads and eyes on the ball. That misunderstanding ang tingin ni Senate President hindi pa nga niya nakikita. Ang tingin naman ni Senator Amy ay hindi ganun kabilis whether subpoena or ano, but I've been there as speaker, hindi ka naman basta-basta pirma talaga ng subpoena or nung contempt order, di ba? But I've also been chairperson na sometimes you want to prove a point and nandun na yung basis So yun nga lang advice ko sa dalawang, palamig ng ulo tapos eyes on the ball tayo. Ayon pa kay Cayetano, hindi naman daw maiwasan na emotionally invested si Senadora Amy at ang ilang senador sa pagdinig. At nakakainsulto rin daw ang sagot ng isang research person ay paikot-ikot na. Si Senator Amy naman at yung ibang senador, syempre emotionally invested sa hearing na to at medyo naiinsulto na kasi medyo may paikot-ikot di ba yung sagot. Having said that, nangyari na in the past yan na contempt, tapos pasasagutin mo muna, tapos pag pinirmahan ng Senate President, huhulihin yon. Kasi wala namang danger of flight Iba kasi yung halimbawa yung kinontempt natin dito, naghihintay ng boto, naghihintay ng pirma, tapos ang tingin nyo magtatago, di ba? Sang-ayon naman si Cayetano na sa proseso ng Senado, nasa Pangulo ng Senado ang pagpapasya kung aaprubahan ng contempt order o hindi. Kinakailangan kasing maripaso muna ito ng Senate President. So meaning if the Senate President could have signed it, if sa tingin niya, ang point kasi it's discretionary. Hindi po just because the committee said it, pipirma na. But ang contention kasi ni Senate President, wala pa nga sa kanya yung papel, inuupakan na siya. So hindi ko naman nakausap si Senator Amy, baka ang tingin niya, dahil nga hindi pinirmahan yung unang mga subpoena noon, pero nakita niyo naman, nag-appear naman sila. Diba? So ano ba intent natin? Subpoena o dumating sila dito? So to be fair to the Senate President, whether he did anything or not, whether he communicated with the palace or not, dumating yung mga resource people. Kasi katulad sinabi ko sa inyo dati, in second hearing, para kang pumunta sa birthday na ikaw lang nandun Nang matanong naman si Cayetano kung nagagamit ng mga senador ang investigasyon sa kanilang political agenda, tugon ng senador. On one hand, it's not good for us to judge. Kasi ano yan motive So, unparliamentary na yung isang senador ay sabihin ganon. On the other hand, alam naman natin kung ano totoo hindi. So, let's just let people judge whether kailangan o hindi. Di ba? It just so happened, hindi ako reelectionista. Kung reelectionista ako at ang plataforma ko ay environment, meron din mag-accuse sa akin na ginagamit ko to for re-election. So, it's part of our job na may mag-accuse, di ba? So, para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!